otoridad. Umano'y online bugaw, inaresto ng National Bureau of Investigation sa Quezon City. Iginiit pa ng suspect na hindi niya raw pinilit ang mga biktima ng questioning ng mga otoridad. Nasagip naman ang 5 babae, 3 sa kanila, pawang mga menor de edad. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-13 araw ng Setyembre, taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito naman po ang frontline na balita. Umano'y kadobol ni Alice Go na posibleng ginamit panlito noon humarap sa NBI. Sa News 5 Special Report, Alice Go at pinagdududahang boyfriend niya na si Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Calugay magkasosyo rin umano sa mga negosyo. Alice Go, pinakakasuhan na rin ng DOJ ng kasong qualified human trafficking kaugnay ng niraid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Dating presidential spokesperson Harry Roque na pinakontempt ng Kamara, hindi na mahagilap ngayon sa kanyang bahay at opisina. Pastor Apollo Kibuloy at 4 pang kapwa niya akusado naghain ng not guilty plea para sa mga kasong kinakaharap sa Pasig at Quezon City RTC. Mensahe ng pastor sa mga taga-suporta niya. 8 taong gulang na babaeng nawala sa Taytay Rizal, natagpo ang patay sa sako. Ilang lugar sa Luzon at Visayas, inulan at binaha ngayong araw. Alamin ang update sa hanging habagat na pinalalakas ng bagyo. At sa showbiz, Will to Win, mapanood na sa bago nitong time slot simula sa Lunes dito lang sa TV5. Humarap na sa tanggapan ng NBI ang babaeng sinasabing body double umano ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Hindi naman natuloy ang arraignment ng dating alkalde sa Tarlac kanina dahil nilipat na sa korte sa Valenzuela ang kasong graft laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Pasado 2:00 ng hapon kanina nang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang sinasabing body double o kamukha ni dating Bamban Mayor Alice Go na si Kat Salazar. Ipinasabpi na siya ng NBI sa paniniwalang ginamit siya ng dating alkalde para lituhin noon ang mga operatiba na naghahabol sa kanya. Mula sa pananamit, sa buhok at make-up at kahit sa suot na salamin, kuhang-kuha raw talaga niya ang itsura ni Alice Go. Sinasabi po niya to her counsel na nandito sila para magpaliwanag o kung ano man ang dapat sagutin sa mga naging issue na particularly doon sa pagiging sinasabi na doppelganger o yung mga pagkakahawig dito sa kay Mayor Alice Go na para bang ginagamit sa paglilito sa ating mga law enforcers. Naging matipid daw ang sagot niya nang humarap si NBI pero handa raw silang dumalo sa Senado. Nabanggit niya rin naman na sila ay pupunta sa Senado at doon na lang sila magsasalita. Sinubukan naman na kunan ng News 5 ng pahayag ang sinasabing kamukha ni Alice pero tikom ang kanyang bibig at hindi siya nagbigay ng kahit anong komento. Gusto niyo po ba maging kamukha si Alice? Oo. Gano'ng katagal na po kayong nagtatrabaho kay Miss Alice? Samantala, hindi na natuloy ang arraignment dapat kanina ni dating Bamban Mayor Alice Go para sa kasong graft sa Capas Regional Trial Court sa Tarlac. Inilipat na kasi ang kaso niyang ito sa Valenzuela. Paliwanag ng Korte Suprema, inilipat ang kaso ni Go. Dahil hindi pwedeng sa iisang lugar kung saan siya naupo bilang mayor nakasampa ang kaso. Alinsunod kasi sa batas, dapat ilipat ito sa ibang pinakamalapit na Regional Trial Court o RTC mula sa lugar kung saan siya nanungkulan. Sa kaso raw ni Go, lumalabas na Valenzuela RTC ang pinakamalapit na pwedeng lipatan ng kaso mula sa Capas, Tarlac. Dahil sa desisyon ng SC, malinaw na ngayon na wala talagang jurisdiction ang Capas RTC sa kaso ni Go.
Ibig sabihin, automatic na ring invalid o wala ng bisang warrant of arrest na inisyu nila kay Go. Ayon naman kay Senator Francis Tolentino na isa sa mga unang pumuna sa pagsasampa ng ombudsman ng kaso sa Tarlac, mainam daw na naitama agad ang issue sa jurisdiction ng korte. Dahil kung nagkataon, baka nagamit ito ng kampo ni Go para makalaya. Pag mali po yung jurisdiction ng court, yung venue, sa isang criminal case, mali na po lahat yung gagawin. Pag mali sa simula, yung lahat ng errors can be raised for the first time on appeal kahit sa Supreme Court. So mapapawalang sala po si Alice Go on the basis of a mere technicality. So ngayon, naitama na natin ito, wala na siyang lusot dito. Sa ngayon, nailipat na sa Valenzuela ang kaso ni Go. Ipaparaffle pa ito para malaman kung anong branch ng korte ang hahawak sa arraignment at mga pagdinig. Ang bagong korte rin na mapipili ang magsasabi kung saan na ikukulong ang dating mayor na nasa PNP Custodial Center sa Camp Crame ngayon. Si Senator Riza Hontiveros naman na namumuno sa komite sa Senado na nag-iimbestiga kay Go, sumulat na sa Valenzuela RTC para hilingin na payagan ulit makadalo ang dating alkalde sa susunod na pagdinig sa susunod na Miyerkules. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Bukod sa kinakarap ngayong graft case, pinakakasuhan na rin ang Department of Justice ng Qualified Human Trafficking si dismissed Bamban Mayor Alice Go. At live mula sa DOJ, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, gaano kabigat ba itong kasong isasampa ng DOJ? Julius, non-bailable o walang piyansa ang kasong qualified human trafficking na isasampa ng DOJ laban kay dating Bamban Mayor Alice Go sa Regional Trial Court sa Capas, Tarlac. Nag-ugat ang kaso dahil sa pagkakasangkot ni Go sa labor trafficking sa nireid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ayon sa Department of Justice, nakita ng panel of prosecutor na may matibay na ebidensya na sagkot si Go sa pagbuo ng isang negosyo na dawit sa human trafficking. Sabi pa ng DOJ, hindi maitatangging maraming taktika ang ginawa ang kampo ni Go para pabagalin ang usad ng kaso. Matatandaan na hindi na pinagbigyan ng prosecutor ang motion ni Go na buksan ang preliminary investigation at tanggapin ang kanyang peke palang counter affidavit. Bukod kay Go, may ilan pang respondent na sasampahan din ng kasong qualified human trafficking. Kabilang dyan ang business partner ni Go na sina Wang Ziyang na pugante sa China at Zhang Ruijin at Lin Baoying na sangkot sa money laundering case sa Singapore. Kasama rin si Dennis Cunana na siyang representative ng DRAID na Zunyu One Technology sa Bamban. Narito ang bahagi ng pahayag ng PAOK at ng DOJ. These are people who are notorious for scamming and money laundering. Now again, the crimes that are alleged to have been committed by Alice Go et al. Would not have happened if these people did not enable her through their finances. So very important na makasuhan din sila. Kung mapakita na ikaw ang nag-organize ng isang negosyo na may madaming ganap na human trafficking, maaari kang kasuhan. At yun ang nangyari kay Mayor Alice Go at sa madaming mga kapwa respondent niya. Julius, oras na maisampa ang kaso laban sa iba pang akusado at maglabas na ng warrant of arrest ang korte. Hihilingin ng DOJ at PAOK na mailagay sila sa Interpol. Hihilingin din ng DOJ sa Korte Suprema na mailipat ang kaso sa Korte sa Maynila para walang anong mga impluwensya at pagdududa lalo't dating alkalde sa Bamban, Tarlac si Alice Go. At oras na maglabas ng warrant of arrest, ang korte na ang magdedesisyon kung saan ididetene si Go. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ni Go ukol dito. Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Nasagip ng National Bureau of Investigation ng 5 babaeng binubugaw umano online sa Quezon City. Inaresto rin ang 2 lalaking iniaalok umano mga babae online sa halagang 3,000 piso. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Alam mo ba ang karampatang parusa ng ginawa mo?
Pero sir, kahit tanongin niyo naman po sila, never ko silang pinilit. Nangangatwiran pa sa mga ahente ng NBI Cybercrime Division ng lalaking yan nang makorner sa inuupahang bahay sa Quezon City. Inaresto siya at isa pa niyang kasabwat matapos mabisto ang talamak na pambubugaw nila online. Iniaalok daw ng mga sospek ang mga biktima sa halagang 3,000 pesos. Merong mga kababaihan na ini-introduce as 18 years old pataas. Pero in fact, mga minors ito, ino-offer sila sa Facebook for sexual purposes for a fee. Nasagip sa loob ng isang kwarto ang 5 babaeng edad 13 hanggang 20 anyos. Ang siste, ipopost ng mga sospek online ng mga larawan ng mga biktima tsaka makikipagtransaksyon sa mga kliyente. Sila rin ang nakikipag-communicate sa mga clientele. Sila rin ang nagsiset ng lugar kung saan makikipagkita. Sila rin ang nagsisend ng mga additional na pictures para din sa mga biktima. Aminado naman ang sospek sa nagawa, pero depensa niya, natatakot din po. So sila po yung lumapit, wala po talaga na sa pilitan. Anumang palusot ng sospek, haharapin nila ang kasong paglabag sa qualified trafficking in persons. Kasalukuyan namang sumasailalim sa psychological intervention ng DSWD ang mga nasagip. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pinangangambahang ginahasa bago pinatay, saka isinilid sa sako ang 8 taong gulang na batang babae sa Taytay, Rizal. Ang biktima hindi agad natagpuan dahil inakalang basura ang laman ng sako. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pasado alas 12 kaninang hating gabi, pinagkaguluhan ng mga residente ng Taytay, Rizal ang kulay asul na sakong yan na nasa gilid ng kalsada. Nang buksan ito, tumambad ang bangkay ng isang batang babae. Agad niyang inireport sa mga pulis kaya natukoy ang biktima. Siya ang nawawalang 8 taong gulang na si Diane Jane Barun. Kwento ng magulang ng biktima, hapon ng Miyerkules nang huli nilang makita si Diane Jane na naglalaro malapit sa kanilang bahay. Pinakahuling kita ko po sa kanya na siya po talaga, 4:49 po, umingi po siya ng pambili ng biskwit niya. Tapos after po nun, pumunta siya sa may tindahan. Hindi ko na po siya nakita nun. Agad nilang inireport na nawawala ang bata. Humingi rin ng tulong sa online ang ina ni Diane Jane na agad ding nag-viral matapos i-share ng netizens. Pero ang masaklap, 500 metro mula sa bahay nila, natagpuan ang bangkay ng biktima na nakasilid sa sako. Base sa salaysay ng residenteng si Lea Sarat, inakala niyang basura ang isang sako na malapit sa kanilang bahay. 4 na oras daw itong nakabalandra. Kita ko lang po paglabas ko. Akala ko po kasi basura. Tapos, mga 7 a.m. po yun ng umaga. Pagdating ng mga 11 a.m. na naman, hinila ko mula doon, papunta rito. Kasi akala ko basura. Pero pagsapit ng hating gabi, aksidenteng nakalas ang tali ng sako kaya nadiskubre ang bangkay. Kinumpirma ng ina ng biktima na anak nga niya yon base sa suot nitong damit. Lumalabas din sa investigasyon na may indikasyong pinalo si Diane Jane ng matigas na bagay o sinakal. May mga injuries sa mukha especially. Wala tayong wala pa kasi tayong result ng ating autopsy. Kabilang sa iniimbestigahan ay kung ginahasa ba ang biktima bago siya pinatay. Ayon sa pulisya, hindi imposibleng kilala ni Diane Jane ang suspect, lalo't tanging siya lang ang kinuha nito. Gayong marami pang kasamang bata ang biktima. Panawagan na naulilang ina. Sobrang sakit po. Saan nakakita po sa anak ko, sana po lumapit kayo sa amin. Dagdag impormasyon na din po, mahanap yung gumawa sa kanya nun. Napakabait ng bata nun. Talino. Hindi po niya karapat-dapat na sabihin yung ganung bagay. Sana makonsensya ka sa ginawa mo sa bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Dinampot ng mga pulis ang isang lalaking nagtangkang i-blackmail ang kanyang ex sa Angono, Rizal. Kapag hindi raw nagpakita ang biktima, ikakalat daw ng kanyang ex ang kanilang sex video. Nasa Frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Kalaboso ang 19 anyos na lalaking ito sa Angono, Rizal.
Inireklamo siya ng pang-aabuso at pambablackmail na ikakalat ang sex video ng kanyang dating kinakasama. Temporary, hindi sila nagkikita. Then comes this day na tinawagan niya yung babae dahil kung hindi siya makipagkita, ipagkakalat niya yung kanilang mga sexual videos. So yun, pumunta yung babae sa bahay nila, ang dalawa. Dahil sa takot, nagsumbong ang biktima sa mga pulis. Dito na nagkasa ng entrapment operation kung saan naaresto ang suspect. Paliwanag ng suspect, nagawa niya lang daw iyon sa kagustuhan niyang malaman kung totoo bang ipinagpalit siya sa iba at kung bakit. Pero hindi raw niya magagawang saktan ng pisikal ang kinakasama. Patunayan po ako, lagi niyang binubugbog. Nagkataon lang po na sa sobrang pananakit niya sa akin, hawakan ko yung dalawa niyang kamay, tapos naitulak ko. Totoo pong sinabi ko kasi ikakalat ko yung kapag hindi niya pinaliwanag sa akin, tsaka hindi niya inamin na may lalaki siya. Base sa investigasyon, lumabas na dati nang nasangkot ang suspect sa kasong frustrated homicide. Nadiskubre rin na may tinatagong pakete ng droga at improvised shotgun ang suspect. Sa isang video na nakuha ng mga otoridad, makikitang binivideohan pa ng suspect ang sarili habang gumagamit ng illegal na droga. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Hindi na mahagilap ng mga taga-kamara si Atty. Harry Roque matapos muling ipasight in contempt sa pagdinig ng Quad Committee kahapon. Sinubukan siyang puntahan ng mga otoridad sa kanyang opisina pero wala silang napala. Nasa Frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ang nangyayari dito sa Quad. Humarap pa sa mga taga-media via video conference kahapon si dating presidential spokesman Atty. Harry Roque matapos umabsent at ipasight in contempt ng House Quad Committee. Bigo kasi siyang isumite ang mga pinasabpinang dokumento kaugnay sa investigasyon sa illegal na pogo. Pero kanina hindi na siya mahagilap ng hahainan na dapat ng arrest order ng Kamara. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sinubukang puntahan ng mga tauhan ng Kamara si Roque sa kanyang opisina pero wala raw ang abogado. It was already served sa law firm niya, no? Pero wala siya eh. Cannot be located. So, in-inform na rin yung mga law enforcement agencies to look for him and serve the order. Una nang sinabi kahapon ni Roque na hindi na siya dadalo sa pagdinig ng Quadcom pero binatikos siya ng komite sa pagtawag niya sa Quadcom na kangaroo court at witch hunt lang daw ang ginagawa. Dahil mabait pa nga kami sa kanya. Binigyan lang ko siya ng isang araw. Kinuplay pa niya yung one day na yan. The fact remains that he is a material witness or material resource person in this investigation because overwhelming circumstantial evidence has been established of his links between Attorney Roque and Lucky South 99 who operates an illegal pogo. Bukod sa isyu kay Roque, umaasa rin daw ang Quadcom na hindi pagbibigyan ng Korte Suprema ang petisyon ni Cassandra Leong na payagan siyang wag dumalo sa hearing. Well, I hope the Supreme Court denies that. No? Kasi paano natin malalaman ng katotohanan? Sino pang hahabulin natin? Hindi naman natin mahabol yung mga Chinese. Ang nakikitang mukha nitong pogo na ito ay si Cassandra Ong and si Alice Go. So we should continue our investigation sa kanila. Hanggang katapusan lang ng Setyembre ang sesyon ng Kongreso pero tinitignan na raw kung magpapatuloy ang pagdinig ng Quad Committee kahit pa mag-break ang Kamara sa Oktubre. Naging emosyonal naman sa pagdinig kahapon ng dating CIDG officer at former PCSO General Manager na si Royina Garma nang ipakontempt din ng komite dahil sa pag-iwas daw sa mga tanong. Isa siya sa nadadawit sa pagpatay sa 3 Chinese drug convicts sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016 pero nagmakaawa siya sa mga mambabatas na wag ikulong. I have a daughter waiting for me who attempted to kill herself 3 times. I cannot leave her. Mr. Chair, she's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. Now I will answer all your questions, Mr. Chair.
Pwede pa naman daw maghain ng motion for reconsideration si Garma. Pero sa ngayon, sa detention facility muna ng Kamara ang bagsak niya. Maaari rin daw bawiin ang contempt order kay Garma kung mag-uumpisa na itong makipag-cooperate at sumagot sa mga mambabatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Naghain ng not guilty plea si Pastor Apollo Kibuloy at 4 niyang kapwa-akusado sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse. Humarap din sa arraignment si alias Amanda na nakaranas umano ng pang-aabuso kay Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nakasuot ng Kevlar helmet at bulletproof vest habang may takip sa muka at nakaposas. Ganito humarap sina Crescente Canada, Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Semanyes sa Pasig Regional Trial Court para sa arraignment o pagbasa ng sakdal sa kaso nilang qualified human trafficking. Huling lumabas sa coaster van si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Tulad ng mga kapwa niya akusado, balot na balot din siya at naka-shades pa habang tinakpan ng tela ang mga kamay nito. Nakapalibot din sa kanya ang mga pulis. Nang kumustahin ng mga taga-media ang pastor, ito ang maikli niyang sagot. Okay, ayaw. Humarap din sa korte si alias Amanda na naunang dumalo sa pagdinig sa Senado noon. Siya ang nagsiwalat ng umunoy pang-aabuso na naranasan niya kay Kibuloy. Nang basahan na ng sakdal ang pastor at 4 na iba pang akusado, not guilty ang naging tugon nila. Hindi naman natuloy ang pre-trial lalo't wala raw abogadong dumating para sa iba pang akusado maliban sa pastor. Kasabay ng pagharap ni Kibuloy sa korte ang paghahain ng mosyon na mailipat ang kustodiya nila mula PNP Custodial Center patungong AFP dahil sa bantaan nila ng seguridad. Pwede rin daw na sa Veterans Memorial Medical Center na lamang sila manatili o di kaya sa ilalim sa house arrest sa Prayer Mountain sa Davao dahil naman sa issue ng health concerns. Pero ang lahat ng ito agad tinutulan ng prosekusyon. Sa hiling na hospital arrest ng kampo ni Kibuloy at Canada sa Davao, inatasan ng korte ang PNP na ipa-examine sila sa mga doktor ng gobyerno. Yun din po yung dahilan kung bakit nag-object po yung prosecutor because it defeats the purpose na tinransfer natin lahat ng kaso originating from Davao at tapos ibabalik din naman po sila doon. And if there is a need to really regularly monitor yung kanyang health and medical condition, the PNP General Hospital is just a few meters away from the custodial center. Dahil dyan, mananatili si Kibuloy sa PNP Custodial Center. Tinanggihan din ng Pasig RTC ang hiling ng kampo ng pastor na mailipat ang kustodiya niya sa Armed Forces of the Philippines. Ang 4 naman ng kapwa niya akusado, inilipat na sa Pasig City Jail dahil wala naman daw banta sa kanilang seguridad pasado alas 5 ng hapon. Maghain naman daw ng mosyon kaugnay niyan ang mga abogado nila. Bago umalis ng Pasig City Hall of Justice, nagbigay ng maikling mensahe si Kibuloy sa mga miyembro at taga-suporta ng KOJC. Tatag lang. Binigyang diin naman ng abogado ni Kibuloy ang inihaing not guilty plea ng pastor. Basta not guilty, yun lang. Wala siyang kasalanan eh. Sa October 17, itinakda ang pre-trial ng kaso sa Pasig RTC. Samantala, naghain din ng not guilty plea sina Kibuloy at iba pa sa Quezon City Regional Trial Court para naman sa mga kasong child at sexual abuse. Tanging abogado lamang nito ang dumalo sa korte habang sa pamamagitan ng video conferencing humarap sina Kibuloy. Dumating din si alias Amanda. Ang naramdaman ko po talaga is sobrang saya kasi po hindi ko naman po talaga ine-expect na mahuhuli siya sa tagal-tagal ng oras na nagtago siya kasama pa yung iba. Ang hinihiling ko lang din po na nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye sa istoryon dahil strictly confidential anya ang mga naging proceeding. Sa September 26, isasagawa ang marking of evidence habang sa October 2 ang pre-trial ng kaso sa Quezon City RTC. Naghain naman ang Department of National Defense ng comment opposition sa QC-RTC laban sa mosyon na ilipat sina Kibuloy at 4 na kapwa-akusado sa AFP. Yung mga allegation po laban sa mga akusado ay pawang mga heinous crimes na nasasaklaw po ng jurisdiction ng ating mga civil courts. It's not part of the mandate of the AFP. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa News 5 Special Report, nadiskubre namin ang umano'y negosyo ni dating Bamban Mayor Alice Go sa Pangasinan. Ayon sa mga residente ng bayan ng mga Tarem, merong farm si Go na may 13 gusali at isang malaking babuyan. Iisa rin sila ng pinagpupunan ng construction supply ng nililink sa kanyang alkalde ng Sual, Pangasinan. Narito po ang report. Lumaki po ako sa farm.
Parang teleseryeng sinusubaybayan ng taong bayan ng mga pagdinig sa Senado tungkol sa kontrobersyang nakapalibot kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Your Honor, ako po ay isang Filipino. Pilipino raw siya, pero nagmatch ang fingerprint niya sa Chinese na si Go Waping. Papasang isang buong season ng serye, ang kwento pa lang ng kanyang pagkatao. Komplikado, gaya ng inuungkat ngayong love life daw ng dating alkalde. Nililink si Alice Go sa kasalukuyang alkalde ng Sual, Pangasinan na si Liseldo Dong Kalugay. Ang sabi ni Go, Hindi ko po siya boyfriend. Magkaibigan po kami. pero sa pagsisiyasat ng mga senador, lumalabas na tila hindi lang basta magkaibigan sina Liseldo at Alice. Tila magkasosyo rin sila sa negosyo. Meron daw aqua farm sa bayan ng Sual na ang pangalan ay tila ba love team nila. Alice plus Liseldo equals Alicel Aqua Farm. Sa dokumentong nakuha ng News 5 mula sa Department of Trade and Industry, ang nagparehistro ng Alicel Aqua Farm ay si Sheila Lialgo. Siya ang kasama ni Alice Go na tumakas palabas ng bansa. Magkapatid sila kung ibabase sa papel pero pareho nilang itinatanggihan. Ito pang natuklasan sa pagsisiyasat ng aming team. Bukod sa Alicel Aqua Farm, meron pang isang negosyo sa Pangasinan na ang pangalan Alicel Consumer Goods Trading Enterprise and Construction Services. Base sa resibo ng delivery noong October 29, 2022 mula sa isang construction supply company, nakalagay ang address ng naturang kumpanya sa bayan ng Sual. Nakapangalan ng resibo kay Mayor Dong Kalugay. Pinuntahan namin yan at doon nga namin nakita ang Alicel Consumer Goods. Pero sarado ito, kaya nagtanong-tanong kami. Kailan po ba yung nagsara? July. Yata, ilang buwan lang. Ito po bang establishment na to, yung dating Alicel Consumer Goods? Wala ang dulo. Ano po ba yan? Tindahan? Ano siya, imported na sapatos. Kapansin-pansin ding nakatayo ang Alicel Consumer Goods sa gitna lang ng Happy Penguin Resort ng may-ari si Mayor Kalugay rin. Eksklusibo ring nakuha ng News 5 ang dalawa pang resibo mula sa parehong construction supply company. Ang address naman nakalagay ay Linq Farm sa barangay Malabobo sa bayan ng Mga Tarem. Pero ang nakapangalan sa resibo si Alice Go. Pinuntahan ng News 5 ang address sa Mga Tarem pero hindi kami nakapasok sa loob ng compound. Ang pagkakaalam daw ng mga taga roon ay si Alice Go nga ang may-ari nito. Kuya, ito po ba yung Linq Farm na sinasabi po nila? Ito po yan. Pero kayo sir, nakita niyo na po si, di ba kasi ang sinasabi nila kay Alice Go daw po ito. Nakita niyo na po siya like personal, ganyan? Oo, kita ko na noon. Diyan po mismo? Nung pumupunta pa dito. Sa amin pang patuloy na pagtatanong, nalaman namin na tila isang malaking compound ang Linq Farm at may babuyan daw sa loob nito. 13 na building? 13 na building? 13 ang building sa loob. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Sual, Pangasinan Mayor Kalugay pero hanggang ngayon ay wala pa siyang tugon. Sa Martes ang susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng kontrobersya kay Alice Go at imbitado rin dyan si Mayor Kalugay. Abiso naman sa mga kapatid nating motorista, magkakaroon po ng bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa forecast ng Department of Energy, naglalaro mula 90 centavos hanggang 1 peso at 20 centavos ang posibleng ibaba sa kada litro ng gasolina. Hanggang 1 peso at 60 centavos ang matatapyas sa kada litro ng diesel. Habang 1 peso and 65 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunsod yan ang paghina ng global demand at inaasahang oversupply ng langis. Kung sakali, ito na ikalawang sunod na linggo ng rollback ng mga kumpanya ng langis. Susunod, alitan sa lupa, nawi sa pamamaril sa Negros Oriental. Bangka na sinasakyan ng mga turista na nag-a-island hopping sa Bohol, pinataob ng alon sa kasagsagan ng masamang panahon. At Emily in Paris, star Lily Collins, nakatanggap ng maagang Christmas gift mula sa News 5. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Santa Catalina, Negros Oriental. Sa Makati City, patay rin ang isang lalaki matapos tambangan ng riding in tandem. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Mag-alas 11 ng gabi nung Miyerkules, naglalakad mag-isa ang lalaking yan sa sidewalk ng Kalayaan Avenue sa Makati. Nakabuntot naman sa kanya ang dalawang lalaking magkaangkas sa motorsiklo. Dumigil sila saglit at nagpalit ng pwesto ang rider at angkas. Saka mabilis na nilapitan ang lalaking naglalakad. Hindi na nakita sa video. Pero dito na 4 na beses pinagbabaril ang biktima. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Posible raw na pang-hold up ang motibo sa krimen. Doon sa CCTV, nang dumaan ang biktima, may dala pa siyang bag. Sa responde, wala na, naiwan na lang. Kaya wala kaming makuhang identity sa kanya na malamang laman ng bag. Inaalam pa pagkakakilanlan ng biktima. Sa ngayon, may lead na raw ang mga pulis sa riding in tandem. Naigo! Gibunalan! Umaalingangaw naman ang putok ng baril sa tubuhang yan sa Sitio Cogon sa Santa Catalina, Negros Oriental noong linggo. Yun pala, pinauulanan na ng bala ng mga magsasaka roon ang may-ari ng 80 hektaryang lupain at ang 3 niyang tauhan. Dead on the spot matapos tamaan ng bala sa ulo ang isa sa mga tauhan habang sugatan naman ang isa pa. Base sa investigasyon, bumisita si Daniel Caraballo sa lupaing pagmamay-ari ng kanilang pamilya nang biglang mamaril ang mga magsasaka. Ayon sa mga pulis, matagal nang may alitan sa lupa ang dalawang kampo. Hindi raw kasi kinikilala ng mga magsasaka na ang pamilya Caraballo ang may-ari nito. Magsasampa raw ng kaso ang pamilya sa 5 magsasakang sangkot sa krimen. Sa Pidigan, Abra, sugatan si Vice Mayor Noel Bizares matapos pagbabarilin ng riding in tandem kahapon. Tinamaan sa kanang braso at likuran ng biktima. Agad naman siyang naitakbo sa ospital at kasalukuyang nagpapagaling. Nagkasana ng manhunt operation ang mga otoridad. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Ratsada na tayo sa mga showbiz happenings ngayong Friday. Nakisaya at nakiaura sa red carpet premiere ng hit Netflix series na Emily in Paris ang ilan nating Pinoy online personalities. Ang big stars naman ng global phenomenon, eksklusibong naka one-on-one ng News 5. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Pilipinas represent! Slaying the red carpet sa dreamy backdrop na ito sa Roma, Italia. Sina Mimia, L.A. Aguinaldo, Sofia Pablo, at yours truly para sa Emily in Paris Season 4 Part 2 premiere. Pinch me, we're dreaming mga kapatid. Dito na nga tayo ngayon sa red carpet ng Emily in Paris. Este in Rome. At talaga naman ngayon, daan-daang mga fans ang nag-aabang para syempre sa mga bida sa much-awaited part ng Season 4 ng Emily in Paris. Dito yan sa mismo din na cinema sa Roma. Tara na, let's go. Si Mimia, di makapaniwalang from her humble beginnings. Ngayon, rubbing elbows na siya globally para i-represent ang Pilipinas sa grand premiere na ito. Sobrang thankful ako and honored kasi ang rami-rami naman pwede ipadala dito, Miss Emily. Napili ako ng Netflix. Always grateful for all the experiences. Thank you, thank you. All eyes on Emily, played by Lily Collins, na nag-ala golden statue in her gold Schiaparelli gown. Present din syempre ang buong cast at dumating pa ang Netflix CEO na si Ted Sarandos. Bago ito, naka-exclusive ang News 5 sa buong cast. And in true Pinoy fashion, may pakapis parol tayo kay Lily. Sakto sa pinakamaaga at pinakamahabang Christmas celebration sa mundo nating mga Pinoy. Merry Christmas from the Philippines. Oh my God. This is like a local shell capiz from the Philippines. You can search it online. Sa part 2 ng Season 4, ano na nga ba ang kahantungan ng relasyon ni Emily at ni Chef Gabriel? What is it? I don't know what it is anymore. Yeah. I have stopped, yeah. It's, what is it? I don't know. What is this mess? Abangan din ang iconic lines at outfits ng power boss ni Emily na si Sylvie. It was surprising. I didn't know. I didn't know it would
do that. But the interesting thing is that the character is very full. It's very whole because Darren has a way of writing about women that makes them really whole. They have a masculine and a feminine side. Bukod sa nakakalokang adventures ni Emily, hit na hit ang Emily in Paris na jam-packed din ng inspirasyon at aral. I think the 5 episodes explain why we're going to Rome, but it's an amazing place in Europe that Darren wanted us to be able to come and explore, and it's a fashion capital, and it's, you know, it makes sense that Emily would come here. It inspires a sense of travel. Showing na today ang Emily in Paris Season 4, Part 2 sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. May bagong time slot naman na ang programa ng bayan na Will to Win. Simula sa Lunes, September 16, alas 5 hanggang alas 6:30 na ng gabi ang show sa TV5. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng papremyo sa programa. Nariyan pa rin ang classic na mga palarong Hep Hep Hooray, Putukan Na at iba pa. Mamamahagi din ng blessing kahit sa team bahay o abroad, si Kuya Willie Revillame sa Hello Willie. Abangan ang mas pinasayang Will to Win simula sa susunod na linggo. Susunod, bangka ng mga turista sa Bohol pinataob ng alon sa kasagsagan ng masamang panahon. At rock legend John Bon Jovi to the rescue sa isang babae. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Inuobliga na ng city government ng Canlaon ang pagsusot ng face mask sa buong lungsod dahil sa patuloy na pagbubuga ng asupre ng Mount Canlaon. Alinsunod ito sa inilabas executive order kahapon ni City Mayor Jose Cardenas. Sa ngayon nananatili sa alert level 2 ang bulkan. Pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Pero ayon sa PHIVOX, posible itong iakyat sa alert level 3 anumang oras. Nagpatupad na rin ng curfew sa lungsod. Bawal lumabas sa mga minor de edad mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. Meron ding liquor ban. Sa uling datos ng PHIVOX, nananatili sa higit 10,000 toneladang asupre ang binubuga ng bulkan, higit na mababaya sa higit 11 tonelada nitong Miyerkules. Sakaling itaas sa alert level 3 ang bulkan, kailangan ng ilikas sa mga residente na nasa 6-kilometer radius ng Mount Canlaon. Western Mindanao, posible pa yang maramdaman sa ilang lugar hanggang sa weekend. What's up mga kapatid? Naging matindi ang bakbakan kagabi sa PVL Invitational Conference Finals pero isang koponan lang ang nakagawa ng history. Ang inyong Creamline Cool Smashers ang kauna-unahang pro volleyball team sa Pilipinas na nakakumpleto ng Grand Slam. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kauna-unahang pagkakataon sa Philippine Volleyball, mayroon ng koponan na Grand Slam winner. Yan ang Creamline Cool Smashers na nagwagi sa finals match kontra Signal HD Spikers. Hindi rin naging madali ang laban lalo't determinado ang Signal. Nakalamang pa nga sila sa third set, 2-1. Pero ang Cool Smashers nagpakita ng championship poise at bumawi sa fourth set. Naging dikit ang laban sa winner-take-all fifth set. Hanggang sa tinapos ni Gemma Galanza ang laban sa isang cross-court kill. Ito na ang ika-10 kampyonato ng Smashers.
Una na rin nilang naipanalo ang All-Filipino at Reinforced Conference ngayong season. Si Kyle Negrito ang pinangalanang Finals MVP na naging susi sa magandang opensa ng Creamline with 25 excellent sets. Siya rin ang nagwagi ng Best Setter Award. Pinahawakan namin yung advantage namin na matagal na talaga kami magkakasama. And alam ng bawat isa talaga yung role ng bawat isa. I'm just so proud of my team. Woo! Nag-ambag din si import Erica Staunton ng 29 points. Siya rin ang naging best outside hitter ng conference. Consistent din ang magandang laro ni Reinforced Conference MVP Bernadette Pons na naka-triple-double 27 points, 13 excellent digs at 16 excellent receptions. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suy, News 5. Sa esports naman, magaganap sa Pampanga ang 2024 eFIBA World Finals sa December 11 at 12. Gagamit ng PlayStation 5 para sa NBA 2K25 ang mga manlalaro. 8 kuponan ang ihahati sa 2 grupo at magpabakbakan. Ang top 2 teams sa each group ang papasok sa next round. Kakatapos lang ng UAAP Esports kung saan nag-champion si Paulo Medina ng Ateneo de Manila University. Hinahangaan ngayon ang rock legend na si Jon Bon Jovi sa kanyang pagtugon sa isang babaeng tatalon sana sa isang tulay sa Tennessee sa Amerika. Sa kuha ng CCTV, kita ang paglapit ni Jon sa isang babae na akmang tatalon mula sa gilid ng John Sargent Haller Pedestrian Bridge sa Nashville. Ilang sandali pa, sa tulong ng isa pang pedestrian, tinulungan nila ang babae na makatawid sa railing ng tulay. Ayon sa local media, nagkataon na nagsushoot ng isang music video si Jon nang maabutan ang nasabing babae. Nagpasalamat naman ang mga pulis sa ginawa ng rock legend. Sa mga nangangailangan ng tulong sa inyong mental health, bukas ang crisis hotline ng National Center for Mental Health o NCMH. Nag-inspeksyon ng mga senador sa ilang special class BPO na nagbibigay serbisyo sa gaming operations sa ibang bansa. Giit ng PAGCOR, hindi matutulad ang mga ito sa mga POGO. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ipinakita ng PAGCOR sa mga senador ang 2 tinaguriang special class ng Business Process Outsourcing o BPO sa Pasay City kanina para patunayang hindi POGO ang nag-ooperate rito. Ito ay mga BPO na nagbibigay ng support services sa gaming operations sa ibang bansa tulad ng marketing, administrative at customer service. Sa unang kumpanyang ininspeksyon, may 100 empleyado na karamihan ay mga Pilipino na nagbibigay suporta sa gaming operations sa Australia. Ganyan din ang lagay sa ikalawang kumpanya. Ang pinagkaiba lang, nasa 1,000 ang empleyado rito at sa United Kingdom ang aktual na betting o pagtataya. Wala naman silang ginagawang illegal at lahat naman yan. Basically, business process outsourcing sa gaming industry abroad. So, yun lang yan. Kung legal naman at nagbibigay naman ng trabaho sa ating mga kababayan at hindi naman labag sa batas natin at and even abroad, itong mga kumpanya ay listed companies abroad at napakahigpit ng regulation abroad, pati dito. Kaya, and nakita ko talaga. Gate naman ni PAGCOR Chairman Al Tenco, mahigpit sila sa mga BPO na ito. Hindi po dapat bumaba, 95% ng manggagawa rito ay dapat Filipino. Hindi din po natin pinapayagan sila na mabigyan ng isang lisensya kung hindi sila magpapakita ng isang live contract na nagmumula sa isang kumpanyang overseas. $100,000 o nasa 5.6 million pesos kada taon ang kita ng gobyerno mula sa BPO Special Class. Sa kasalukuyan, may 5,000 Pilipinong nagtatrabaho sa 14 na Special Class BPO sa bansa. Ayon sa PAGCOR, may 10 pa raw na nag-a-apply sa kanila para sa permit. Malaking bagay nga raw ang mga ito, hindi lang sa ekonomiya, kundi sa kabuhayan ng ating mga kababayan.
Kaya umaasa sila na hindi masasama ang mga ito sa binubuong executive order ng palasyo para sa pagpapaalis ng mga pogo sa Pilipinas. Kung tutuusin, isa raw ang mga special class na BPO sa mga pwedeng paglipatan ng mga Pilipinong mawawalan ng trabaho dahil sa pogo ban. Sa pinakahuling tala ng PAGCOR, 41 na lang ang Internet Gaming Licensee o IGL sa Pilipinas. Nasa 28,000 na Pilipino at 26,000 na dayuhan mula sa iba't ibang bansa ang bilang ng mga manggagawa nito na apektado ng pogo ban. Sa tingin ni Senator Win Gatchalian, pwedeng sumalo ang e-gaming sa mawawalang kita ng pamahalaan mula sa pogo ban. Pero dapat daw tiyaking matibay ang regulasyon para rito. Pag nagbigay ka ng fake name, pwede ka rin magbigay ng fake age. So kung mga bata ma-addict dito sa e-gaming at hindi nila babantayin to, lalala at lalala to. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Inulan at binaha ang ilang lugar sa Luzon at Visayas dahil sa hanging habagat. Sa Bohol, isang bangkero pa ang nasawi. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Halos abutin na ng tubig ang hanging bridge sa Lawan, Antique. Malakas ang ragasan ng baha dahil sa walang tigil na ulang dulot ng hanging habagat na pinalakas naman ng Tropical Storm Bibingka. Hanggang tuhod naman ang baha sa bayan ng Pandan. Malakas din ang ragasan ng tubig papunta sa mga bahay. Nang matapos ang ulan kinaumagahan, humambalang sa kalsada ang natumbang punong ito sa barangay Mapatag sa bayan ng Hamtik. Mahaba na tuloy ang pila ng mga hindi makatawid na motorista. Nagmistula namang ilog ang kalsadang ito sa Magallanes, Sorsogon. Ang isang truck halos hindi makatawid dahil sa umapaw na tubig. Sa bayan naman ng Pilar, sa Sorsogon pa rin, kitang-kita sa video ang pagkidlat kasabay ng ulan. Baha rin sa lugar. Kalsada po ito mismo, dito sa aming barangay. So, anong nangyari dito? Pareho rin ang sitwasyon sa Pulangi, Albay. Panay rin ang pagkidlat na sinabayan ng ulan. Binaha rin pati ang mga pwesto ng tindahan sa gilid ng kalsada. Tumaob naman ang 3 bangka ng mga turista sa karagatang sakop ng Panglao, Bohol. Dahil sa lakas ng alon kahapon, nasa 20 mga turistang sakay ang nailigtas. Pabalik na sila sa Panglao Mainland. Na-experience nila yung biglang pag-disturb ng dagat at yung hangin. Biglang naglasat. May kaliitan yung sasakyan nila kaya napan sila sa alon, na-capsize. Sa hiwalay na insidente, isang bangkero ang nasawi sa lugar matapos nahulog sa bangka dahil sa lakas ng alon habang nag-a-island hopping. Sa ngayon, suspendido muna ang lahat ng biyahe ng mga fishing vessel at maliliit na mga bangka. Itinigil din muna ang island hopping sa Western Bohol. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Nakiusap ang Department of Health sa mga lokal na pamahalaan na ipagbawal ang paglalaro at paglangoy sa baha kasunod ng tumataas na kaso ng leptospirosis. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Malakas man o mahina ang ulan, mabilis nang bahain ang ilang lugar sa bansa, lalo na rito sa Metro Manila. At kakambal ng baha, ang tumataas na kaso ng waterborne diseases gaya ng leptospirosis. Kaya ang Department of Health muling nakiusap sa mga lokal na pamahalaan na ipagbawal ang paglalaro at paglangoy sa baha. Tulungan ang kami na i-discourage yung ating mga mga bata, the members and constituents at para rin mga nanay, mga magulang na mapigilan ang kanilang mga anak na yun nga, naliligo, ganon. And then, kung hindi naman kinakailangan, even for adults, na lumusong doon sa baha, sana pigilan na lang. Mas gamay raw ng mga LGU ang pagpapatupad ng ganitong ordinansa sa kanilang komunidad. Nasa mahigit 3,000 kaso ng leptospirosis ang naitala noong August 17. 5% ang itinaas niyan kumpara sa datos noong nakaraang taon sa parehong panahon. Ang leptospirosis kasi hindi lang nakukuha sa paglusong sa baha habang may sugat. Maaari rin daw pumasok ang impeksyon sa bibig at mata. Kaya mas mapapababa ang tsansang magkaroon nito kung iiwasan ang paglublob sa baha. Sa ngayon, San Juan pa lang ang may ordinansa na nagbabawal sa paglalaro sa baha. Ang lumabag, pagmumultahin ng mga magulang ng mga menor de edad na mahuhuling naglalaro sa baha. Warning muna sa first offense, 500 piso sa second offense at 1,000 piso sa third and succeeding offenses. Kung ang mga matatanda naman ang mahuhuli, 1,000 hanggang 2,000 piso naman ang multa.
Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, nagpahayag na rin ng interes ang iba pang LGU sa Metro Manila at pinaplansya na lamang kung magkano ang sisingiling multa sa mga lalabag. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa Cebu naman, pinalibutan at pinagnakawan ng 6 na kawatan ang isang babae sa simbahan sa Cebu City. Nahuli pa sa CCTV ang pagnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nagtitirik ng kandila ang babaeng may bag sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City kahapon. Maya-maya, sunod-sunod na magdadatingan ng 6 na tao at pinalibutan ang babae. Ang isa sa kanila, nagtirik pa ng kandila, habang ang isa nilang kasamahan, naglabas ng sombrero. Pantakip niya pala ito sa kamay habang binubuksan ang bag ng babaeng biktima. Nang may makuha na sa bag, isa-isang nagpulasa ng 6 na kawatan. Ang isa, nagawa pang mag-sign of the cross bago umiskapo. Huli na nang malaman ng biktima na nawawala ang kanyang cellphone at pera. Humingi siya sa akin ng tulong, nagtatanong, may nakita ba daw kaming cellphone at pera? Nawawala raw ang kanyang cellphone at pera. Ikinalungkot ng mga pari ng simbahan ang insidente. Hindi talaga natin na alam yung panahon ngayon, no? Yung mga tao may masasamang balak, wala talaga silang sinasanto, walang pinipiling lugar. 5 babae at 1 lalaki ang nakita sa CCTV at tinitingnan pa kung may iba pang kasabwat. Sa tulong ng CCTV footage, natukoy ng mga pulis ang ilan sa kanila na napag-alamang dati na palang nakulong dahil sa parehong modus. Pinapalibutan nila yung biktima para yung galaw ng kamay hindi makita. Tapos merong mag-distract sa biktima. Ang tinatarget nila sir is yung mga matataong lugar like simbahan. Tapos meron din silang mga minsan sa downtown area kung saan may mga marami ang tao. Hindi din daw ito ang unang beses na may mga nadukutan sa loob ng simbahan, kaya paalala ng otoridad. Lalo na ngayon sir, papalapit na ng Pasko. Tapos after ng Pasko, sinulog na naman. So dyan sila nagpaplano na maraming bibiktimahin yung mga yan. Patuloy ang pagtugis sa mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Patay ang 2 magsasaka matapos tamaan ng kidlat sa Davao City. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Pahirapan ang pagbaba galing sa bundok sa mga labi ng 2 magsasakang nasawi ng tamaan ng kidlat sa Barangay Bantol, Davao City. Kinilala ang mga biktimang sina Emma Bansilan at Ninita Noah, parehong 51 anyos at residente sa nasabing barangay. Kwento ng mga kasamang magsasaka ng mga biktima, nag-aani sila ng palay pasado 1:00 ng hapon nitong Martes nang bumungos ang ulan. Sige, kilat po nga time, taliksik. May malakas na kulog, tapos biglang kumidlat. Nagulat kami sa nangyari kasi may tinamaan na pala ng kidlat. Maya-maya, tumawag na sila ng tulong dahil marami daw ang natamaan ng kidlat. Sa lakas ng kidlat, nabitak ang haligi ng kubo na sinilungan ng mga biktima. Pagbuto sa kilat Pagtama ng kidlat, parang may sumabog. Yung kausap ko, bigla na lang natumba. Ako naman, napaikot kasi biglang sumakit ang tenga ko. Dahil sa lakas na parang may sumabog. Akala ko tinamaan yung tenga ko at dumugo dahil sa sakit. Dead on arrival sa pagamutan sina Emma at Ninita. 10 iba pa na kasama rin nilang sumilong ang isinugo din sa ospital. 6 sa kanila ang nagpapagaling pa rin. Nagpaabot na ng tulong ang barangay sa mga biktima. Paalala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, malaki ang posibilidad na tamaan ng kidlat ang isang taong aabutan ng masamang panahon sa open field. Sakaling abutan dito ng ulang may mga kulog at kidlat, iwasang humiga. Mas mainam na umupo ng hindi sumasayad ang puwet sa lupa at takpan ang 2 tenga. Agad namang sumilong kung may malapit na bahay o gusali. Iwasan ang mga waiting shed o tent na gawa sa bakal o kahoy. Huwag din sisilong sa puno dahil pwede ring dumaloy roon ang kuryente mula sa kidlat. Lumayo rin sa mga anyong tubig gaya ng dagat, ilog, lawa at iba pa dahil conductor din ng kuryente ang tubig. Umiwas din sa mga poste ng kuryente o kahit ano pang yari sa metal.
Bumaba naman sakaling nasa mataas na lugar, gaya ng bundok at burol. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Sinusulong ngayon ng ilang medical group na mas maituro pa sa publiko ang mga nagagawa ng stem cell therapy. Ano-ano nga ba ang epekto nito? Nasa frontline ng balitang yan si Chiki Roa Puno. Katumbas ng ating pagtanda ang patuloy na proseso ng pagkasira at pagkabawas ng ating cells. Pero salamat sa siyensya, napapabagal ito sa iba't ibang proseso. Kabilang na riyan ang stem cell therapy. Stem cells is like the queen bees, the super bees which can regenerate every part of every organ. We all can't stop aging, but we can do a reversal of age. Reversal of age. That means you become younger. The age of your organ become younger. How do you do that? You do a replacement of the targeted organ cells. Dahil nga ang stem cells ay may kakayahang mag-regenerate ng organ cells, ginagamit na rin ito para masolusyonan ang iba't ibang skin condition. Because we're living in a tropical climate, so we get to have dry skin, atopic dermatitis, contact dermatitis. We also have stress urticaria. There's also acne in various body parts. So there's also open pores, oily skin, and there's multifidus layers and cases of skin ailments. So talagang from the simplest complaints like acne, Yes. pigmentation, or fine lines, wrinkling, hyperpigmentations, melasma, all of those, even sagging skin. Matapos ang masusing proseso para makuha ang compatible stem cell para sa target organ, simple na lamang ang huling step na pag-i-inject nito sa balat. Kaya naman talagang mayroong pag-asa para sa iba't ibang skin ailments na akala nating wala ng lunas. Nagbabalita mula sa Frontline, Chiki Roa Puno, News 5. Mga kapatid, wagi ang TNT Tropang Giga kontra Meralco Bolts 108-99 para ma-secure ang kanilang quarterfinal spot. Pinangunahan sila ni Calvin Oftana na nagtala ng 25 points on 9 of 12 shooting. Nag-ambag naman si RHJ ng 22 points, 7 rebounds, and 9 assists. Akyat sa tuktok ng kanilang grupo ang TNT na may 6-1 win-loss record. Sa kabilang laro, nagpakawala ng crucial basket si Paul Lee at Shabazz Muhammad para tulungan ang Magnolia Hotshots makalusot sa Terra Firma Jeep 99-98. Nagpalitan ng magagandang plays ang parehong kupunan pero ang Hotshots pa rin ang nanaig sa dulo. Kahit hindi masyado nakapaglaro dahil sa foul trouble, nakapag-produce pa din ng 20 points si Muhammad. Sa billiards, magaganap ang inaugural Reyes Cup ng World 9-Ball Tours dito sa bansa, alang-alang kay legend Efren Bata Reyes. Magsisimula ang torneo sa October 15 at matatapos ng October 18. Ayon kay Reyes, malaking karangalan na magkaroon ng torneo na nakapangalan sa kanya. Excited din daw siya makita ang pool community na magtipon-tipon dito sa Pilipinas. Nabanggit din ni Reyes na tinitrain niya ang best player or pool player sa bansa ngayon na pangungunahan ng Team Asia sa nasabing torneo. Pero pinili ko lahat ang magagaling at tinitraining ko na rin sila. Nagtitraining kami sa loob ng isang linggo, 3 beses. Sa 3 beses sa loob ng isang linggo. Ang training doon, puro practice, mga pagkakamali na tuturuan. Iyon ang mga training namin sa mga player namin. Ang tinitraining ko sila Carlos, sila Jovan Chua, Dennis Orculio, Robelin, tsaka Ches Casentino. At yan ang mga pandiin ng Sports News Today. It's your Sports Tito, Mikey Reyes. Peace and love. Balak ng Philippine Statistics Authority na bigyan ng opsyon ng mga gustong magpalagay ng pirma sa kanilang national ID. Ang problema, milyong-milyong ID pa rin ang hindi pa naiimprenta. May problema rin kasi ang PSA sa supplier ng mga materyales para sa ID. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Matagal nang nakuha ni Omar ang kanyang national ID. Pero kapag gagamitin sa ilang transaksyon, naglalabas pa rin daw siya ng ibang identification card dahil walang pirma ang national ID. May dala pa naman din akong voter certificate. Pero pinapakita ko na para hindi na rin sila magano. Matagal na rin kino-question ng ilang kritiko ng national ID kung bakit hindi sinama ang signature o pirma sa ID card. Lalo't may ilang establishmento na pirma ang hinahanap para sa verification. Ito rin ang pinuna ni Senator Grace Poe sa pagdinig ng budget ng National Economic and Development Authority o NEDA. Paliwanag naman ng Philippine Statistics Authority, sinadya ito para iwas budol. Napepeke raw kasi ang pirma
Kaya biometrics o record ng fingerprints at iris recognition ang ginagamit sa national ID. The idea po kasi is we are transitioning to digitalization at ang means of authentication, kung ikaw talaga yon, ay hindi na yung pirma mo, but rather yung biometrics. Plano naman ng PSA na bigyan ng option ng publiko na magpalagay ng pirma sa kanilang card. Pero ang tanong, paano ito gagawin ng mga na-issuehan na ng ID? Sabi ng PSA, pwede itong gawin sa opisina nila, gaya sa Santa Mesa sa Maynila, kung saan may updating center. Hindi pa rito nagtatapos ang issue sa national ID. Wala rin kasing bagong mga ID card na may issue ang pamahalaan dahil pinutol na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata sa kumpanyang All Card na tumutulong sa pagprint ng mga ID. Sa 2022 audit report kasi ng Commission on Audit o COA, sineta nila ang BSP sa pagkontrata umano sa All Card para sa production ng mga ID. Ito ang security plant complex ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito sa Quezon City kung saan piniprint ang national ID. Ayon sa report ng Commission on Audit, ang pasilidad na ito lang ang ambag ng BSP sa printing ng national ID dahil tauhan at makinarya ng kumpanyang All Card ang ginagamit sa mismong printing ng ID. Bagay na hindi pinapayagan ayon sa kontrata ng BSP at ng Philippine Statistics Authority. Paglilinaw naman ng BSP, wala silang nilabag na kontrata dahil tao nila at ng PSA pa rin ang nangangasiwa sa pag-imprenta ng mga ID. All Card lang daw ang nagsusupply sa materyales at equipment sa ilalim ng lease and supply contract. Sa ngayon, nasa higit 55 million cards na raw ang napiprint ng BSP. May natitira pa raw 35 million na kailangang i-print. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Paganda naman sa eleksyon, ininspeksyon ng COMELEC ang mga gagamiting automated counting machines sa 2025 midterm elections. May ilang diferensyang napuna sa unang batch ng ACM. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Mula sa pag-scan ng balota, pagpindot sa touchscreen, hanggang sa pakikinig kung may audio tunog na lumalabas. Masusing ininspeksyon ng mga kawani ng Meru at COMELEC ang mga automated counting machines o ACM na gagamitin para sa 2025 midterm elections. Sumalang sa tinatawag na hardware acceptance test ang mga makina para matiyak na maayos ang kondisyon ng bawat ACM mula South Korea. We have to adopt the highest quality standard kasi we deserve no less. Value for money yan eh. Ganong inaakusahan na medyo parang mahal daw. Isipin nyo, nag-hardware acceptance tayo sa mga gamit na renta lang. And yet, ang standard natin ay parang bumibili ka ng makina. Binigyang diin ng COMELEC na mas praktikal na rentahan na lang ang mga makina. Eh kasi kung binili natin, baka after 2 elections hindi na naman magagamit, ay di-impact na naman. At least ito, pagkatapos gamitin, balik natin sa kanila, sa provider. Bahala na sila kung saan nila gagamitin yung mga makinang yan. Kasama rin ng ikot sa warehouse ang mga tauhan ng election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Aminado ang COMELEC, may ilang minor defect o hindi gumaganang feature silang napuna sa unang batch ng mga ACM. Kung tutuusin, mahina lang yung audio, nireject na. Ang rule kasi is, pagka isa sa mga components ay hindi gumana, yung buong machine ang binabaliwala. So technically, dapat yung buong machine ang papalitan. Sa ngayon, 27,500 units ng ACM na ang dumating sa bansa mula sa 110,000 units na kakailanganin, habang may darating pang 11,000 units sa Nobyembre. Nasa 1,200 hanggang 1,400 na automated counting machines ang target na ma-check o ma-inspeksyon ng mga tauhan ng Meru at ng COMELEC kada araw. Ibig sabihin, aabot ng nasa 4 hanggang 5 buwan para makumpleto nilang ma-inspeksyon ang lahat ng 110,000 units ng ACM. Pati ang laboratory test ipinasilip ng COMELEC. Dito sinusuri kung nasunod ang customization sa mga makina at ang configuration nito. Precinct specific kasi ang mangyayari sa mga balota. Ibig sabihin, hindi pwedeng magamit ang balota sa hindi nito presinto. Sinisiguro rin ng ahensya na mahigpit ang seguridad para maiwasan ang dayaan. Kahit makuha nung sino man yan, hindi nila kayang buksan yung data. Makuha nila yung package, hindi nila kayang buksan because it's encrypted, it's digitally signed. And those data, once na na-transmit dun sa upper CCS, it gets validated kung legit yung package or not. Kada probinsya na rin may repair hub sakali may papalyang ACM kumpara noon na kada rehiyon lamang. Paniniguro ng Meru, magiging glitch-free ang mga i-deliver nilang makina. So when they arrive here, we also go through another round of HAT here and stress test here. So we're very confident that we're going to deliver
something good for the people. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nakatakdang lagyan ng Permanent Way Bridge Station ang Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX. Ngayong araw pinasinayaan ng konstruksyon. Ang Weighbridge Station ay magsisilbing lugar na timbangan ng mga sasakyan. Ito ay para maiwasan ang pagdaan ng mga overloaded na trucks sa CCLEX na nagiging dahilan ng pagkasira ng kalsada. 70 million pesos ang inilaan pondo sa proyekto na sisimulan ngayong buwan. Target itong matapos ngayong taon. Ang CCLEX ay isang wholly owned subsidiary ng Metro Pacific Tollways Corporation. Si MPTC Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Tuloy-tuloy na nga ang touch fever ng global pop group na Cat's Eye. Kasabay ng worldwide hit ng kantang yan, excited na rin ang grupo sa kanilang nalalapit na tour sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ano naman kaya ang hinanda para dito ng Pinay member na si Sofia? Nagbabalik si MJ Marfori. Mula kay Usher, 17, Ashley Park ng Emily in Paris, at maging ang Beanie. Worldwide smash hit at bagong dance craze na talaga ang latest single ng kinahuhumalingang global girl group na Cat's Eye, ang Touch. At syempre, nakachikahan natin sila. I've been just doing this randomly, like no one's been asking me, and I've been doing like... Binubuo ang grupo ni na Megan, Manon, Lara, Daniela, Yoonchae at ang kababayan natin na si Sofia. Nag-debut pa lang sila last June under the same management ng BTS lang naman na Hype. Kaka-proud talaga. Ang biggest flex ng grupo so far. Entering Billboard 200 with our second song ever. Hindi lang yan. Mega hit din na naging journey ng Cat's Eye sa kanilang documentary sa Netflix na Pop Star Academy. Road to the Stardom ito ng girls na napili mula sa mga mahigit daang-daang libong auditionees around the world. Highlighted din dito kung paano sila napagtibay bilang grupo. We have such a strong bond, all of us. Sisterly relationships, it always comes with the conflict. But I think a lot of the time, I think the stress kind of gets to us sometimes. And the tiredness. So sometimes we take it out on each other. But I think the thing that we we make up by saying like girl, it's really not that deep. We're like, I'm sorry, like I know, and like it's not that. Move on. Excited nga ang mga icons na siyang tawag sa fans ng Cat's Eye, lalo't magkakaroon na ng tour abroad ang Cat's Eye. At isa sa bibisitahin nila ang Pilipinas. Si Sofia na FYI ay anak ng tanyag na Pinay theater actress na si Carla La Forteza, ang taya sa pagpapa-experience ng the best of the best ng Pinas sa Cat's Eye. My house. The day that we land, my mom planned everything already. She's gonna cook like food for everybody. All my favorite food, sinigang, adobo. There's gonna be halo-halo. There's gonna be taho. I've been craving taho. Halo-halo. Yes. Yeah, so we're gonna have everything. Everybody's gonna come over and then we're gonna eat. Nasa bansa na simula September 17 to 19 ang Cat's Eye para sa nasabing tour. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Trending agad ang kari-release pa lang na music video ng bagong collab song ng SB19 kay Glock 9 na Kalakal. Ang ating P-Pop Kings, kasama ng iba pang Pinoy Pride na grupo, is nominated sa isang International Music Award giving body. Narito ang report. Sa world-class music, nakakaindak na beats, pangmalakasang talento, at nag-uumapaw na Pinoy Pride. Ang ilan sa ating top Pinoy pop groups patuloy ang pag-ariba sa global stage. Nominated ang Beanie, BGYO,
G22 at SB19 sa Breakthrough Awards sa Brazil. Ang ating P-Pop Kings na SB19 nga, kabilang sa mga nominado sa main categories tulad ng International Male Group at International Music Video Awards. Fan vote ang labanan kung saan maaaring bumoto sa vote.breaktudoawards.com. Kasabay naman ang ilang balitang yan. Inilabas na ang much-awaited music video ng mega collab ng mga Kalima kasama ang rap legend na si Glock 9 na Kalakal. Wala pang magdamag mula nang i-upload, trending na agad ang MV na ito sa YouTube. Sinundan ng kantang to ang Moonlight ng SB19 na inilabas nila 4 months ago. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Pabaon namin ngayong weekend sangkaterbang hagik-hik at good vibes sa mga team bahay. Maliw sa mag-best friend na baboy, sundan pa ng mga kwento ni Be at isang super voice over artist. Yan ang mga dapat abangan para sa top 5 mga kwentong Mark Logan bukas. Atin pong pahapyawan sa ating kwento sang minuto. Voice over overload ang tawag sa kanya. Sa corporate world, siya ang bidang-bida. Magandang kabonding ng mga may negosyo. Huwag kang sisigaw ng asa ng sabaw. Dahil sa angas ng lasa nito, ikay mapapasigaw. At sa anghang, ikay mapapahiyaw. Sila mga leading lady ng primetime bida. Trending bilang mga biit online sila. Meet Mokang at Bubbles ng Batangas. Sa mga kwento nitong si Be, hagalpak ka truly. Di alam saan niya pinupulot ang mga chika. Baka bukas, ikaw na ang topic niya. Sangkaterbang wrestlers ang collection nito. Mula noong 80s po hanggang sa mag-isyang ermitanyo. Sa dami ng wrestling belt na hawak nito, hanggang leg, sapaw na ang Adam's apple nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Daming aabangan kay Daming Mark Logan. aabangan. Uy, Friday ngayon. Friday the 13th. Traffic. Friday the 13th. Oo. At sweldo rin. Kasi Oh. weekend, payday. Diba? Oo. Ingat. Maulan Ingat pa. sa pinaghirapan. Traffic. No, sobrang traffic. Kahapon, sobrang traffic. Matindi. Oo. Ayan, enjoy nyo na lang po ang weekend nyo. Yan ang mga balita, impormasyon dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.